Ayan, magandang hapon, magandang araw sa inyong lahat mga ka-BSN at mga katikram, no? So, sa pagkakataong ito gusto kong sagutin, no? Itong post ni Maldita. Ako, Milani Katakutan, at ang totoong pangalan nito ay Ellen Hernandez. Sabi niya po dito, basahin po natin ha. Ang sabi niya po dito, para sa mga bubong basher ni Bata, hindi obligasyon. Ayun, si Cum Laude, no? Hindi daw po obligasyon. Tignan nyo naman din po yung obligasyon niya. Pero sabi ko nga po, is yung mga spelling na yan is wala namang ano sa atin. Basta ang importante na intindihan. Kaso nga lang, no? Nung ako po ay nagkakamali sa mga spelling ko, ang dami kong basher, mga ka-BSN. Pero ito, iba obligasyon, no? Ito si Cum Laude, di ba? Sabi niya, hindi daw pangangailangan ng magulang niya dahil nag-aaral pa lang siya at yung pira niya na kay Ramil. Wala sa kanya, gets nyo, mga utak lamok, basher at commentator. Bakit kayo sa mga anak nyo nag-aaral? Nakakahingi ba kayo kahit pambayad ng kuryente nyo? Bubo at buba kayo, haha, sabi niya. Nakakaawa mga tao, may ulo nga, walang laman kahit kapiranggot. Ayan po ang sabi ni Milani Katakutan, Maldita ako at Ellen Hernandez, no? So, para sa Cum Laude ko, no, na supporters ng Binatang Dave, take note, no? Binatang Dave, no? Hindi po bata. Binata po yan, hindi po bata. Para sa'yo, no, Maldita, Milani Katakutan, no, na ang tunay na pangalan ay Ellen Hernandez, no? Oy, copy-paste ka yata, di ba? Narrative ko po ito Naalala ko, narrative ko po ito nung binabanatan nila si Dave, no? Tungkol sa kanyang ina. Di po ba? Kasi di ba sabi ng ibang supporters dati ng ibang bata is bakit daw sa iba tumutulong si Dave, hindi sa kanyang magulang, no? Nasan daw yung pira ni Dave, no? Bakit hindi ibigay sa kanyang nanay, no? Di ba maraming ganyan dati. Pero naalala ko to, narrative ko to, no? Milani Katakutan, kasi nasa live kita dati, no? At sabi niya, ang sabi po ni Milani Katakutan na hindi daw po obligasyon, no, ni Dave, no, na ibigay ang pangangailangan ng magulang. Pero ito Milani Katakutan, yes, totoo yung sinabi mo, tama ka, no? 100%, no, na tama ka, na hindi obligasyon ng isang anak, no, na ibigay ang pangangailangan ng ating magulang. Pero, no, Milani Katakutan, no, may pero ito. Kung ikaw ay isang anak, no, at nakikita mo naman na ang magulang mo ay walang kakayahan, no, na maghanap buhay. Example, dito na lang tayo kay Alan, no, kasi pinagpipilitan nyo naman, no, na si Alan ay tatay ni Dave, di ba? No, yun na lang ang kunin nating example, or kay Apple, yun na lang, no, mga ka-BSN, mga katikram. Si Tatay Alan may kapansanan, hindi siya makapaghanap buhay. Si Apple may maliit na anak, siguro makakapaghanap buhay yan. May asawa naman, may kinakasama naman na iba, may makakapaghanap buhay din siguro, pero kulang, no, sa pangangailangan po nila, no? Kung ikaw ay anak, bilang isang anak, no, kahit anuhin mo yung sarili mo, no, sa kinatatayuan bilang isang anak, kasi hindi ko alam kung ikaw ay nagsilbi sa yung magulang dati o hindi, no? Bilang isang anak, no, at tayo ay nakakaraos, tayo ay mas maganda ang disposisyon ng ating buhay kaysa sa magulang natin. Bakit masama po ba, no, na kahit kapiranggot, sabi mo nga kapiranggot, walang kahit kapiranggot na utak, di ba? Bakit masama ba na kahit kapiranggot, no, sa kita mo, sa pira mo ay babatuhan mo yung magulang mo? Para naman matikman nila, no? Para matikman naman nila yung galing sa mga sponsors. Di ba? Milani Katakutan, di po ba? At for the record, no, Ellen Hernandez, for the record, ito sabi ko nga po is noong nasa poder ni Tikram si Dave, is kahit papaano, no, naaabutan ni Tikram
si Apple, no? Ngayong nasa poder nyo na, no? Yung binata, kung kani-kanino na po, no? Nagpapalimos, no? Namamalimos na po si Apple sa mga supporters. At ito, no? Ang masaklap sa aming mga supporters ni Tikram, hindi sa inyong nangwakwak sa kanyang anak, di ba? Sa amin po namamalimos, no? Si Nanay Apple. 'Di ba? Oy, kahit papaano naman kasi, no? Milani katakutan at mga wakwak, kung sino man po ang nakahawak sa pira ng binata, batuhan nyo na rin siya, no? Kasi gaya nga ng ginagawa ni Tikram dati, kahit na hindi naman siguro obligasyon ni Tikram dahil nga sa pagtulong, di po ba? No? Pero binibigyan niya kahit papaano, no? At ito pa, pira naman po yan ng binata, hindi nyo pira ng binata na galing sa mga sponsors niya, no? Lalo na, no, yung nagbibigay kuno ng 50k monthly, di ba? Sa galing yon, 50k monthly allowance ni Dave. So, bakit hindi mo na lang kahit kahit papaano bawasan yung 50k monthly na yan, no? Kahit 2,000, 3,000, hindi naman siguro magagalit, no? Yung tita na nasa US na sabi mo magbibigay ng monthly na 50k na allowance ni Dave kasi para naman sa kanyang ina yun, no? Para naman sa kanyang ina yun at mga kapatid. Di ba? Maldita ka? Totoo, di po ba? No? At yung hinahanap mo na pira ni Dave, no? Nakailang beses na pong sinabi na po ni Tikram, sinabi na po ni John, no? Kung gusto nyong makuha, sabi nga po nila, punta po kayo, no? Kayo po ang lumapit sa kanila kasi hindi po sila ang maghahanap sa inyo, hindi po sila ang maghahabol sa inyo para lamang ibigay ang pira ng binata na winakwak nyo. Kung totoo po kayo, no? Huwag kayong hanap ng kung saan-saan. Huwag niyong hanapin dito sa Facebook. Huwag niyong hanapin diyan sa YouTube. Huwag niyong hanapin sa kung kani-kaninong tao yung tira na yan. Kasi alam niyo naman kung nasaan. Di po ba? No? Go straight, no? Sa bahay ni Tikram. Doon niyo hanapin ang pira na iyan. Di ba? Kasi sabi mo nga na kay Tikram, no? Para makuha nyo, punta kayo. Kasi hindi naman kasi pwedeng i-waiver na lamang ni Tikram yung pera sa inyo. No? Hindi naman kasi pwedeng i-GCash na lamang ni Tikram yung pera sa inyo. Kailangan po nadadaan po kayo sa proseso. No? Baka kasi malay natin, di po ba, natanggap nyo na yung pira, mamaya maghahanap pa ulit kayo, sasabihin nyo wala po kayong natanggap. So it's better na kayo ang pupunta doon, pipirma lang kayo na tinanggap nyo yung ganitong pira, yung mga gamit ni Daves galing kay Tikram, wala na, no? Wala nang hanapan, no? Di ba? Pero alam kong may kinakatakot kayo eh. Kasi ang tagal-tagal ng issue yan, hindi nyo pa rin nakukuha, di ba? And punta po tayo, no, dito, Milani katakutan, no? Sabi mo nga is kami ba, 'di ba? Sabi mo, kami ba sa mga anak namin na nag-aaral nakakahingi kami? Kami ba sa mga anak namin na nag-aaral nakakahingi kami? Uy, Milani katakutan, no? Sa totoo lang, kahit magpapunta ka, no, ng tao, ng alipuris nyo sa amin, sa lugar ko, lugar namin, no? At tanungin nyo, no, doon kung totoo na nakakahingi ako sa anak ko, kasi totoo po yan, nakakahingi po ako sa anak ko, no, ng allowance ng bunsong anak ko, yung anak ko na cream student is pagka sinabi ko yan, kasi siya ang nasa La Union eh, siya ang nasa Santol eh, no, pagka sinabi ko yan, pagdating ng Saturday or Sunday, mama, allowance ko, pag sinabi niyang ganyan, sorry anak, wala pa, no. So, walang ano yan, walang imik. Pagka sasabihin, mama, allowance ni Jan J, no? Ubus na yung allowance ni Jan J. Ikaw na muna, nak, bigyan mo muna, no? Walang imik yan. Okay, mama, ganun lang po, no? Bakit? Bakit sa nag-aaral naming anak is nakakahingi kami? Dahil po, alam nyo, mga kabiisin, mga katikram, nasabi ko na po sa inyo ito, no? Yung anak ko, pagka may free time,
lalo-lalo na last year na mahaba yung free time niya, is nagpa-part-time po ito, no? Kahit sana kung maaari, ayaw namin last year para makakonsentrate sa kanyang pag-aaral, at yun nga, kasi last year hindi po niya nakuha yung OJT niya, mga kabiisin, mga katikram, no? Kaya instead na nakatanga lamang is nag-part-time po siya, no? So, hanggang ngayon, pagka may free time yan, nagpa-part-time po yan. Tumatanggap po sila ng apartment na lilinisan po nila, no? Dahil alam nila ang hirap ng buhay. Alam nila kung ano ang sitwasyon ko, sitwasyon ng OFW, no? Hindi po sila nagpapakasarap, hindi po sila nagpapakasasa sa binibigay po lamang natin, no? Na allowance po nila, kundi tinitignan din po nila kung paano nila i-save ito para sa future na pangangailangan pa rin po nila, no? So, yung panganay ko na anak, ganyan din, mga ka-BSN, mga katikram, nung nag-aaral yan, hindi talaga ako marami sa inyo ang hindi naniniwala, pero 3,000 lang ang monthly niyan, no? 3,000 lamang po ang monthly niyan, no? Pagka sinasabihan ko dati yan, ati wala daw allowance si Jubial, no? Kasi magkahiwalay din sa UB yan, sa Baguio. Yung pangalawa naman is sa Sikusat, no? Sa San Fernando, no? Ala, ni mama, sa akin pahihingi, ganyan lang yan, pero bigyan mo muna, no? Kasi ang ano lang ng mga anak ko, guys, lalong-lalo na tong panganay, full scholar po kasi yan ng University of Baguio. So hindi ko na problema, no, yung tuition fee. Kaya sa allowance, nakakasave siya, no? Kung ako naman ay walang pera, sinasabi ko lang sa kanya, nakakabili nga sila ng cellphone nila, galing lang sa allowance po nila na inipon eh, no? Tapos tatanungin mo, kami ba? Oo, Melanie Katakutan, I'm so proud, no? Very proud ako sa mga anak ko na kahit papaano alam nila yung hirap ko, kahit papaano gusto po nilang sabayan, no? Na kumikita ako, kikita rin sila para hindi lahat nakaasa sa akin, no? Di ba, Melanie Katakutan, napaka ano kasi na lahat na lamang is galing sa atin. Hindi po matututo ang mga anak natin kung ganyan, no? Sino ngayon ang walang laman ang utak? Kami ba? O ikaw? Kala ko ba cum laude ka, Melanie Katakutan, no? Sa totoo lang, ikaw ay ano, sabi mo nakakaawa kami, di ba? Ikaw ang nakakaawa, no? Self-proclaimed na cum laude. Pero bakit, no? At bakit, no? Ilang beses na bakit parang wala yatang pinag-aralan. Melanie Katakutan at Eileen Hernandez, no? Ang dami mong ngak-ngak, ang dami mong putak patungkol sa pira-pira. Di po ba? No, wala na, hindi nyo ma-rebat yung sinasabi, wala kayong iriribat sa amin yung sinasabi namin na hindi nyo may pagtanggol si Dave sa mga bashers niya, no? Kasi yan ang sinasabi nyo dati kay Tikram, ngayon na nasa inyo si Dave, bakit hindi nyo kayang ipagtanggol? Kala ko ba si Tikram hindi niya kayang ipagtanggol si Dave, no? Pero bakit ngayon kayo naman ang hindi kayang ipagtanggol si Dave sa mga bashers niya? Ipagtanggol nyo siya. Katulad ng ginagawa nyo, no? Sa mga amo nyo, sa mga support, sa mga nasa taas nyo, di ba? Pag binaba si Wakwak DC, galing magtanggol ni Wakwak Eileen, no? Pero pag si Dave ang binas, tahimik po kayo, di ba? Kaya bumabalik na naman po tayo sa square one, no? Bumabalik tayo sa dati na ang issue ay pira, no? Pero sabi ko nga, yung pira na yan, nandyan lamang, pupunta lamang kayo kay Tikram para makuha nyo. Huwag kayong mag-alala, no? Kwintahin nyo yung pira nyo na ibinigay nyo kay Tikram, ibinigay nyo kay Dave sa pamamagitan ni Tikram para makuha nyo, no? Lakasan nyo lang kasi ang loob nyo, ang tapang-tapang yung pumutak ang tapang-tapang yung mambali ng mga tao, no? Pambubuli sa mga taong dumidipinsa kay Tikram, di ba? Pero yung pupunta lang sa pamamahay ni Tikram para lang i-receive, no, kung ano man po yung dapat i-receive nyo na gamit ni Dave at pira ni Dave, hindi nyo kayang gawin. Tapos dito sa social media,
maghahanap kayo, wala po kayong mahahanapan sa Facebook. Hindi nyo po mahahanapan yung pera ni Dave sa YouTube channel, no? Hindi nyo rin po mahahanapan yung pera ni Dave sa kung kani-kaninong tao, no? Ang pera ni Dave andun, no, kay Tikram. So bakit hindi po kayo dumiretso kay Tikram para kunin, no? Ngak-ngak kayo ng ngak-ngak dito sa social media, putak kayo ng putak, no? Ginagawa nyo lang sirang plaka ang inyong sarili, wala pa rin nangyayari, no? Hanggang hindi kayo gumagalaw, hindi nyo makukuha ang pirang pinuputak-putak nyo. So para sa inyo, Ellen Hernandez, no, mas mabuting mag-usap-usap kayo kung sino, no, kung sino ang papupuntahin nyo sa pamamahay ni Tikram para makuha nyo na, no, yung mga gamit para tapos na ang usapan. At ito babalikan ko lang saglit itong di daw po obligasyon, no, ng anak, no, kung ikaw ay isang anak, no, nakikita mo yung hirap ng magulang mo na walang kakayahan na maghanap buhay dahil maraming balakid, at ang sitwasyon mo naman ay mas maganda kaysa sa kanila, pipikit ka lamang ba, no? Pipikit ka lamang ba? Titignan mo lamang sila na nahihirapan, na kung tutuusin ay kaya mo namang magbigay kahit papaano. Total, yung pira ni Dave, hindi mo naman pira, Melanie Katakutan, no? Hindi naman pira yan ni Francisca, kundi pira ng mga sponsors, no? Sinusulisit nyo sa mga sponsors niyan, no? So, bakit ipaalam nyo, no? Kung maaari, pwede ba kahit papaano bigyan namin, no? 2,000 monthly yung nanay ni Dave, para hindi na yun ang dahilan para ibas na naman yung bata, di ba? Napakasimpleng problema, Melanie Katakutan, ginawa mo pang komplikado, no? So, pagtuunan nyo ng pansin, no, yung binata na winakwak nyo. Huwag yung kung sino-sino, no? Sa bagay, sabi ko nga, ang lahat-lahat naman ng ito is ang punot dulo ay yung pera ni Dave na bigay ng mga sponsors, kaya hindi kayo matahimik, no? So, good luck na lang sa inyo, Melanie Katakutan, kung paano nyo makukuha yung pira. Kasi takot naman po kayo na pumunta kila Tikram. So, yan, mga ka-BSN, mga katikram, si good luck naman sa mga wakwak. At ito po, no? Again, maraming salamat po sa inyong lahat sa panunood. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta kay Tikram sa kanyang misyon. At ipagpatuloy po natin yan, guys. Sabi ko nga po, basta taos sa ating puso, panunood man o pagbibigay ng maliit na halaga, walang problema, no? And bye-bye po for now. See you po again next time. Bye po!